Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Crizel Sicat de Laza, kasalukuyang propesor sa Kolehiyo ng Edukasyon ng UP Diliman. Ako rin ang kasalukuyang coordinator ng Dawani, Makulay na Wika at Pagbasa, ang pinakabagong serye sa Filipino ng Rex Bookstore. Ngayong araw na ito, hayaan ninyong muli kong ipakilala ang aming serye at isa-isahin kung ano ang 12 dahilan kung bakit Dawani ang seryeng makatutulong sa mga guro at mag-aaral para matutuhan at pahalagahan ang asignaturang Filipino. Una, dahil kumpleto ang Dawani at fully matatag aligned ito. Ayon sa Schedule of Implementation na makikita sa Department Order Number 10, Series of 2024 ng Department of Education, para sa school year 2025 to 2026, ay dapat nang ipatupad ang matatag curriculum sa grades 2, 3, at 5. Ang Dawani, kumpleto at compliant na hanggang grade 6. Marahil ang iba sa inyo ay nagtataka kung bakit 2024 pa lang ay nailabas na ang buong Dawani materials na fully matatag aligned. Ito ay dahil Pebrero pa lang ng 2024 ay opisyal nang inilabas ang kompletong matatag curriculum sa DepEd website. Kung kaya, makakaasa kayo na 100% ang alignment ng Dawani sa mga learning competencies at updated ang nilalaman at mga impormasyon ng aklat. Pangalawa, dahil ang Dawani ay nagsusulong ng pagmamalasakit at inklusibong edukasyon. Bilang pagtupad sa instructional design principles ng matatag curriculum, tiniyak na ang nilalaman ng Dawani ay nagsusulong ng pagiging inklusibo at pagmamalasakit sa kapwa o empathy. Sa katunayan, ang ibig sabihin ng salitang Dawani ay bahaghari, na sumisimbolo sa pagbibigay kulay, pagpapasigla, at pagbibigay ng pag-asa sa sarili, kapwa at lipunan. Sa panahong laganap ang kultura ng bullying, mga kaso ng childhood depression, at problematikong pagkahumaling ng mga mag-aaral sa gadgets, inaasahang magiging katuwang ng mga guro ang Dawani na huhubog sa mga mag-aaral na mulat, malikhain, at papagmalasakit sa kapwa at bayan. Pangatlo, dahil makulay at malikhaing naitahi sa disenyong bahaghari ang mga bahagi ng aralin. Magsisimula ito sa nananatiling pag-unawa, mahalagang tanong at proyekto na temang tatahi mula simula hanggang dulo ng instruksyon. Ginamit ang iba't ibang kulay ng bahaghari at mga kahulugan nito bilang representasyon ng 7 E's sa pagpaplano ng aralin. Ang pag-uugnay, mabaya ang pananabik ay naglalaman ng mga gawain para sa motibasyon na pupukaw sa interes ng mga mag-aaral. Ang paglinang, kahel ang sigasig, ay mga orihinal na tekstong pampanitikan gaya ng tula, maikling kwento, talumpati, infographics at iba pa. Tiniyak namin na relevant at relatable ang mga ito sa karanasan ng mga bata. Ang pagsubaybay, duyaw ang hiraya, ay naglalaman ng mga gawain sa pagpapaunlad ng bokabularyo at komprehensyon. Ang pakikilahok, luntian ang sigla, ay naglalaman naman ng mga komunikatibong gawain sa wika at gramatika, pakikinig at pagbasa, pagsasalita at pagsulat, at panonood at presentasyon. Ang pagninilay, bughaw ang katapatan, ay self-learning evaluation. Sa pakikidama, morado ang paggalang, pauunlarin sa mga gawain ang socio-emotional skills, gaya ng pangangasiwang pansarili, pakikipagkapwa, at kamalayang panlipunan. Ang pakikiisa, lila ang pagkamulat, ay performance-based tasks. Kolaboratibo ang mga ito at may rubric na gabay ng mga mag-aaral sa pagbuo ng proyekto. Sa pakikipaglaro, kalimbahin ng saya, ipakikilala ang iba't ibang tradisyonal na laro at awiting bayan sa mga mag-aaral. Pang-apat, dahil sa Dawani, developmentally appropriate ang mga gawain at ginagabayan ng bata sa panimulang pagbasa at pagsulat. Bilang pagsunod sa foundational o prerequisite skills na inilatag sa matatag curriculum, hindi ina-assume ng aklat na marunong na agad bumasa at sumulat ang mga bata pagpasok sa grade 1. Hindi gaya ng ibang aklat sa Filipino
na mahahaba agad ang ipinapabasa o marami agad ang ipinapasulat sa mga bata, developmentally appropriate ang mga gawain sa dawani, lalo na sa grades 1 to 2. Marungko ang approach na ginamit sa panimulang pagtuturo ng pagbasa, simple ang mga gawain at ginagabayan din sa pagsulat ang mga bata. Panlima, dahil makabayan, may values integration, bago, at relatable ang mga babasahin sa dawani. Bagong-bago at napapanahon ng mga teksto sa aming aklat. Naiiba ito sa mga aklat sa Filipino na medyo luma o dated na ang mga kwento, kaya kinatatamarang basahin ng mga bata. Ilang halimbawang mga teksto ang maikling kwentong Fidelis Malaya ang pangalan ko na nag-uugnay sa pangalan ng bata at kanyang lipunan. Ang alamat na nang mabigat pa ang katawan ng mga palaka ay tungkol sa toxic positivity at pagkilala sa mga positibo at negatibong emosyon ng mga bata. Pagpapaliwanag ito sa kanilang normal lang ang malungkot kung minsan. Ang pag-ibig ang nagbibigki sa atin ay isang tula tungkol sa iba't ibang uri at nagbabagong anyo ng pamilya. Ang malapit na ang kaarawan ko ay tala-arawan ng isang bata tungkol sa pagkakaroon ng tatay na OFW at nagpapaliwanag sa mga mag-aaral kung paano silang naaapektuhan ng labor export policy sa bansa. Si Bibya, ang bibeng ng daya, ay isang pabula tungkol sa pandaraya at kung bakit dapat pahalagahan ang katotohanan at katapatan. Ang maikling kwentong si Bobet at ang kanyang mga gadget ay tungkol sa maling pagkahumaling ng mga bata sa gadgets at pagpapahalaga sa kalikasan at pakikisalamuha sa pamayanan. May mga teksto rin hinggil sa mga bayaning frontliner, pagtulong sa nangangailangan at suliranin sa sistemang pangkalusugan sa bansa. Tinalakay rin ang media and information literacy, pagkalat ng fake news, pagpapahalaga sa sektor ng agrikultura, at pangangalaga sa mental health ng mga bata. Mayroon ding mga teksto hinggil sa financial literacy at sitwasyon ng mga indigenous people sa Pilipinas. At syempre, ang mga atletang nagtagumpay dahil sa pagsisikap na nagdala ng karangalan sa bansa. Sa kabuuan, tiniyak na mahalaga, napapanahon, masaya, at relatable ang lahat ng tekstong matatagpuan sa aming aklat. Pang-anim, dahil sa dawani, pinapaunlad ang socio-emotional skills ng mga bata. Sa bahagi ng pakikidama, matatagpuan ang mga gawaing magpapaunlad sa self-management skills, pakikipag-ugnayan sa kapwa, at kamalayang panlipunan. Pampito, dahil sa dawani, integrated ang disaster literacy at flexible learning modality. Sa panahon ng sunod-sunod na sakuna, binigyan diin ng Department of Education ang resiliency at adversity management sa mga paaralan. Kaya sa dawani, tiniyak naming may mga gawain at babasahin na magpapakita sa mga mag-aaral kung paano nilang pangangalagaan ang sarili, pamilya at kapwa sa gitna ng iba't ibang sakuna. Para sa mga guro naman, may gabay kami sa Teacher's Resource Manual kung paanong magpapatuloy ang pagtuturo at pagkatuto kahit may mga cancellation ng klase. Pangwalo, dahil sa dawani, tiniyak namin na maglalaro at magiging masaya ang mga bata. Sa dulo ng mga aralin, assignment ng bata ang pakikipaglaro, kung saan ipakikilala sa kanila at ang iba't ibang tradisyonal na laro sa Pilipinas, gaya ng patintero, langit-lupa, tagu-taguan, sungka, pagpapalipad ng saranggola at marami pang iba. Mayroon ding mga larong orihinal na idinisenyo para sa aralin, gaya ng bingo sa klase, mime emotional cards at marami pang iba. Layunin nitong maging masaya ang mga klase sa Filipino. Dahil ayon sa brain-based learning, mas madaling natututo ang mga batang masasaya. Pangsyam, dahil may grade 1 ng Dawani para tugunan ang language and reading curriculum sa matatag. Maraming mga paaralan ang nagtanggal ng grade 1 sa Filipino nang hindi gaanong naiintindihan ang layunin ng language at reading sa grade 1 at inakalang otomatikong sa wikang Ingles ituturo ang mga asignaturang ito. Malinaw na sinasabi sa matatag curriculum
na gamitin dapat ang unang wika ng bata para sa language at reading. Kamakailan ay ipinatigil na ang pagpapatupad ng multilingual education sa bansa sa pamamagitan ng RA 12027. Dahil dito, babalik na sa bilingual na modelo ang edukasyon kung saan dapat magpakahusay sa parehong Filipino at Ingles ang mga mag-aaral. Ang pananatili ng Filipino sa grade 1 ay pagtiyak na matututo sa parehong wika at hindi lamang sa Ingles ang mga bata. Layunin din itong palakasin ang pagmamahal at pagpapahalaga nila sa sariling wika. Pang-sampo, dahil pinauunlad ang student agency sa iba't ibang formative at summative assessment sa DAWANI. Sa aklat, may performance-based tasks na differentiated ang disenyo. May kumpletong rubrics, may self-reflection sa pagkatuto, at learning contract at learning evaluation sa bawat unit. Tinitiyak din ang learning progression sa pre-test at post-test. Pang-11, dahil makulay ang aklat na DAWANI. May full colors ito at napapanahon at malikhain ang mga ilustrasyon, kaya tiyak nakagigiliwan itong basahin ng mga bata. At pinakahuli, pang-12 at isa sa pinakamahalaga. Dahil ang consultant, coordinator, at mga manunulat ng DAWANI ay aktibong mga guro sa Filipino at kinikilala sa larangan ng pananaliksik at edukasyon. Nagmula din sila sa mga prominenteng institusyon sa bansa. Ang 15 mga gurong ito mula sa pampribado at pampublikong paaralan ay nag-ambag para maging makulay ang DAWANI at tumugon sa nagbabagong panahon at mga hamon sa pagtuturo ng Filipino. Dahil sa malawak ang karanasan ng mga gurong ito at bahagi ng iba't ibang profesional na organisasyon, nangangako rin kami sa DAWANI na susuporta sa mga guro sa pamamagitan ng mga training, libreng seminar, at pagbibigay ng iba't ibang materyales at pagtuturo. Bukod sa Teacher's Resource Manual at iba't ibang online resource mula sa REX, palalakasin din ang social media presence ng DAWANI at bubuo ng online resource bank upang aktibong makipag-ugnayan sa mga guro sa Philippines. Bilang paglalago sa pamamagitan ng values integration at makabayang pagtuturo ng wika, student agency, disaster literacy, socio-emotional learning, at play-based learning, inaasahan po namin sa DAWANI na humubog ng mga batang mapagmalasakit at makabansa. Maraming salamat po sa pakikinig. Para sa katanungan at iba pang impormasyon, maaari po kayong magpadala ng mensahe sa aking numero o email address. Muli, maraming salamat po at sana ay makasama namin kayo sa makulay at makabuluhang paglalakbay ng DAWANI.